Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dahil sa pagpunta at pag-aalala ni Moira dito kay Zoe kung saan dito na pinuntahan ni Moira sa Epix Medical Center. Dito na ay talagang sinabi dito ni Moira sa mga tauhan dito sa medical center na kung nasaan ang kanyang anak at kailangan niya itong makausap. Dito na nagtataka ang lahat ng mga kaibigan ni Annalyn na nakaban ditong si Moira. Bakit nakapasok ito sa Epix Medical Center at sinabi niya dito talagang hahanapin niya ang kanyang anak at dito na siya nakita ng kanyang anak at narinig ang kanyang boses. Dito na sinabi ni Zoe sa security guard na siya na ang bahala dito sa kanyang ina na si Moira na kung saan hiniram niya dito ang cellphone ni Joy at tinawagan niya sana itong kanyang ina. Pero huli na ang lahat ay talagang nagkita na sila at pumunta sila sa isang lugar. Dito na talagang pinuntahan ni Eric itong mag-inang si Zoe at saka si Moira kung saan nahuli niya itong nag-uusap. Dito na sinabihan niya si Moira na hindi sila katulad ni Moira na kung saan madidiin na at matutukoy na talaga sa kaso itong si Moira sa pag-kidnap dito kay Don Pepe. Dito na nga ay sinuggest ni Eric sa kanya na magbalal sa balutan na kung saan hinahabol na siya ng mga pulis at talagang may ikakaso na sa kanya at talagang porsigido itong si Giselle at saka si Dr. RJ Tanyag na mahuli talaga si Moira dahil napatunayan nila na si Moira talaga ang kumidnap dito kay Don Pepe. Si Annalyn naman nag-iisip na kung ano talaga ang dahilan ni Moira dahil nagbigay siya ng 10 milyon dito sa kanila ni Dr. RJ Tanyag noong nagkaroon ng ransom money. Dito na ay talagang pinag-isipan ni Annalyn ang lahat ng kanyang mga hinanaing dito kay Moira na kung saan kung hindi pera ang gusto ni Moira dito kay Don Pepe, kung ano ang dahilan kung bakit niya ito kikidnapin at talagang anong dahilan kung bakit nagkaganoon at nagawa ito ni Moira. Dito na nga kaya mapagtanto ni Annalyn ang lahat ng mga ginagawa ni Moira kung saan maalala nila dahil sa talagang kinuhanan at hindi binigyan ng mana itong si Zoe dahil sa may nalaman itong si Don Pepe na hindi maganda at talagang hindi ka nais-nais. Dito na kaya matanto ni Annalyn at saka ni Lynette ang kanilang mga palaisipan na kung saan masasabi at nagdududa na din itong si Giselle sa lahat ng ginagawa ni Dr. Carlos Binetes. Dito na nga kasi ay talagang nahuli ni Giselle itong si Dr. Carlos Binetes na tinatawagan itong si Zoe or tinawagan siya ni Zoe na kung saan talagang nag-iisip ito ng negatibo dito kay Dr. Carlos Binetes kung saan ito kaya si Dr. Carlos Binetes ay isang kasabwat ni Moira at saka ni Zoe at malalaman na ba kaya ang katotohanan na si Dr. Carlos Binetes ang tunay na ama ni Zoe kaya hindi itinuloy ni Don Pepe ang pagbigay ng mana niya dito sa kay Zoe o talagang mahuhuli ni Annalyn itong si Moira sa Japan na kung saan talagang nakatakas ito dahil sa mga ginagawa ni Dr. Carlos na pagtulong sa kanila at talagang makita ni Annalyn kung sino ang kanilang kasabwat doon sa Japan. Pakakabangan natin ang mga susunod pa na episode ng Abot Kamay na Pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update ko kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.